Ito pong mga alagang seo natin mga kabebe ay ika-D13 na nga po ngayon. Yun nga po mga kabebe, sa D7 nga po sana ay ilalabas na nga po natin sana itong mga alagang itik natin para mas madali po na masanay po sila na kumain po ng organic na pagkain. Kaso nga lang po ay wala nga pong tubig. So ang nangyari ay na hanggang ngayon po ay ka-D13 ngayon pa lang po natin sila na ilabas dito sa area kasi kailangan na po talaga natin itong sanayin itong mga alagang seho natin. At yun nga po mga kabebe, ginamitan nga po talaga natin sila ng tubig, planggana para naman po ay may mainom po sila nga. Kasi nga po nga dito nga po sa area nga paglalagyan nga natin ay wala po talagang tubig mga kabebe at nakikita nyo naman po yan. O malata mo talagang walang katubig-tubig. Iyon nga po mga kabebe, itong mga seho po na nailabas natin ay nasa 1,000 heads pa po na mga seho. Hindi pa po lahat ng seho ay nailalabas natin kasi nga po ay yung mga iba kasi ay siniparit po natin yung bahay po nila. Kaya yung iba ay andun muna sa kulungan nila. Pero baka nga ngayon mga kabebe or bukas kasi nga yung hinihintay nga natin na area ay naani na po. Tas may tubig po doon, malakas. Yun po yung number 1 po ng kailangan natin sa pag-aalaga po ng seo. So ngayon po mga kabebe, ito muna mga seo natin. Temporary lang muna natin sila ilalagay dito sa dry na area. Kasi itong mga alagang seo natin mga kabebe is kakain talaga ito sila ng palay kahit walang tubig. Importante ay may painuman po itong mga alagang itik na katulad na lang po ng ganyan po mga kabebe. Pero yun nga po mga kabebe, pag ganitong dry area po talaga yung paglalagyan po natin ng mga alagang seo natin is may limit po yung oras na ilalaan nila dito sa area mga kabebe. Lalo na po ay mainit po yung area, hindi po ito sila magtatagal sa ganitong dry area po. Kaya nga po mga kabebe, maganda na lang din po ngayon kasi nga po ay ngayon ay hindi po mainit, makulimlim po yung panahon. Isa din po yun na babantayan natin na kung makulimlim ay okay natin ilagay, mas mabuti kaysa umulan. Kasi pag itong mga alagang seo natin, pag ganitong edad po ay yun talaga yung babantayan natin yung ulan. Kasi nga itong mga alagang seo natin ay hindi pa po sanay na mabasa ang kanilang mga balahibo at hindi pa sila sanay na makontrol yung katawan nila sa lamig. Kasi nga itong mga balahibo nga po ng mga alagang seo natin ay hindi pa po kompleto. Tas maliban doon ay maninipis pa po itong mga balahibo po nila. So kailangan lang natin, kaya inilabas natin sila dito sa area, is kailangan po natin sila i-train na kumain po ng palay. At sa ganun, pag ilagay na natin talaga sila sa area na may tubig, is alam na po nila alagaan itong mga sarili nila at alam na din po nila humanap po ng pagkain. Kasi nga po mga kabebe, sa paraan nga po ng pag-aalaga po natin ng seo is free range po. Inalalagay po natin sila dito sa area kung saan ay tinatawag natin itong pinapastol itong mga alagang seo natin sa morning hanggang hapon. Dito sila kumakain, dito tayo nagbibigay o nagpo-provide sa pagkain po ng mga alagang seo. Sa ngayon po mga kabebe, itong mga alagang seo natin is hindi masyadong lumalayo sa area kasi nga po ay wala nga pong tubig. Pero pag may tubig po talaga ito mga kabebe, mas maganda po talaga na ilagay natin sila sa matubig po na area kasi yun talaga din yung number 1 purpose po natin ng pag-aalaga ng mga seo pag ganitong free range. Yun mga kabebe, ang mga benepisyo po talaga pag itong mga alagang seo natin ay sakto ng patubig, saktong pakain, na katulad nito organic lahat ng kinakain nila. Ang pundasyon po ng katawan nila mga kabebe is na-exercise po yung mga katawan po ng mga alagang itik. Kaya ay nasasanay silang lumakad o mabuhay dito sa area kung tawagin natin ay free range or pastol. Ang maganda mga kabebe, ang benepisyo po talaga ng pagpapaligo po ng mga seo is yung mga balahibo po ng mga seo natin mga kabebe. Maliban sa
sa kikintab itong mga balahibo, lumaki itong mga seho natin. Ang maganda nito mga kabibi talaga is yung mga balahibo nila ay madali pong tumubo. Kumpara po kung hindi natin ito sila ilalabas sa area mga kabibi, kasi nga may napunood po akong isang video po na mangitik is isang buwan na po yung alaga niyang itik bago niya po nailabas sa area, kasi nga po ay takot nga po siyang ilabas ito sa area kasi nga baka daw po ay magkasipon yung mga alagang itik niya pag ilagay sa area. Katulad din niya mga kabibi ay katulad din ng paraan po ng pag-aalaga ko po ng seho. Yun nga po mga kabebe, itong mga seho ko po ay 4 days na mga seho ko po ay linagyan ko na din po ng katulad niyan mga kabebe planggana, para ay yung iba kung gusto maligo ay mabasa yung katawan is masanay po mga kabebe. Hanggang sa ngayon po mga kabebe ay ganito pa din po yung ginagawa natin. At yun nga po mga kabebe, sa pagkain naman po ng mga alagang seho natin, sa unang linggo po talaga mga kabebe, nakaubos nga po tayo ng 3 sako po ng Integra One. Yun po yung ginagamit nating feeds. Tapos another day po, pagkatapos ng 1 week, ay nakaubos po tayo ng feeds. Ibang feeds po yung ginamit ko po mga kabebe. Nag-change feeding tayo ng 2 sako yung naubos ko. Tas ngayon po ay may 3 sako na, ay 2 sako din po ng trace na feeds yung pinapakain na natin nila. Kaya nga ay 3 beses tayo nag-change feed sa mga alagang seho natin na ika 13 days na ngayon. Pero sa ika-5 araw po nila mga kabebe ay yung pag-change feeding ko ng 2 ay linagyan ko na po ng palay, hinaluan ko na po para sa ganun ay masanay nga po itong mga alagang seho natin sa pagkain po ng organic na pagkain katulad po ng palay. At yun po mga kabebe, ito po yung magandang benepisyo po na makukuha natin dito sa free range area, kasi nga maliban po sa sobrang tipid po yung nakukuha natin is yung mga alagang seho natin as matagal, matibay, tas yung resistensya po talaga nila mga kabebe, ibang iba po talaga. Pero yun nga po mga kabebe, kahit nga po ilagay natin sila sa free range area, ay wag pa din natin sila kalimutan na painumin ng mga antibiotic tas vitamins, lalo na po yung antibiotic mga kabebe, kasi nga ay kuha na nga sila, prone na talaga sila sa area na tubig po talaga. Kasi itong mga seho mga kabebe, pag ganitong seho is problema po talaga mga kabebe, pag hayaan mo sila dito nga hindi natin pinapainom ng antibiotic, kasi yun talaga yung balikuan sa katawan nila. Kasi pag ito magkasakit, mahirapan na po talaga tayo mga kabebe na i-recover itong mga alagang seho natin. Ito po mga kabebe, ito pong liguan nila ay naging itim na po yan. Naging itim yan mga kabebe kasi nga sinunog nga po ng may-ari dito yung kapalayan nila, kasi nga ay para sa susunod po na anihan is madali lang po nila itong palayin ulit. Yun nga po mga kabebe, ito nga po yung dahilan nga po kasi dito sa area namin 15 days po talaga na cut off. Wala po talagang katubig-tubig, kaya malaking epekto yun sa katulad naming mang-iitik, kasi nga po ay sa ganitong paraan lang nga po tayo umaasa. At yan nga po mga kabebe, ito nga po yung ika-day 13 po ng mga alagang seho natin. Yung iba ay kumakain na po, yung iba ay natutulog na. Yun nga po mga kabebe, itong mga alagang seho natin ay sanay na po talaga kumain po ng palay, kasi nga sa day 4 pa lang po ng mga alagang seho natin, kasabay po ng nag-change feeding po tayo, ay nag-mix na po tayo ng palay. So ngayon po itong mga alagang seho natin ay no worries na po tayong ilagay ito sila sa kapalayan, kasi ay ready na po itong mga alagang seho natin na sumabak na dito sa area. Yun nga po mga kabebe, sa mga nagtatanong po, ilang days po ba bago natin ilagay itong mga seho natin sa area or free range or ipapastol? Mga kabebe, as long as 7 days mga kabebe, is pwede na po natin ilagay itong mga alagang seho natin sa area kung saan ay masasanay po talaga silang
basain yung mga katawan nila katulad na lang po ng tubig o ganitong paraan po yung pag-aalaga mo, wala pong problema mga kabibi, basta may tubig. Kung medyo mainit or mainit po talaga, maganda mga kabibi, na advice ko sa iyo, wag ka pa din matakot. Kung ilagay mo itong mga seho mo sa mainit na area, basta yung importante po, yung tubig na paliguan po ng mga alagang seho natin is flowing, hindi po nakapundo. Kasi pag mainit yung tubig mga kabibi, hindi na yun maganda kasi itong mga alagang seho natin is manghihina, lalo po ay ilang days pa lang po ito sila. Yung number one talaga maapektuhan is yung mga atay nila mga kabibi, at yun yung isang dahilan na maraming immortality po talaga. Basta lang po mga kabibi, sa ganitong free range nga ay kahit ilagay natin sila dito, ay wag pa din natin silang kalimutan na painumin ng vitamins as antibiotic. Ito nga po mga kabibi, itong mga alagang seho nga natin, bago natin sila isinabak dito sa area, ay pinakain po natin sila kaninang morning. Tapos ngayon po mga kabibi, bali ito na yung snack nila, at yun nga para masanay na din po itong mga alagang seho natin. Ito nga po ay day 13 po ng mga alagang seho natin. Tas yung mga alagang seho natin na iba is andun pa sa kulungan nila, hindi pa natin nailabas. Ilalabas natin yun pag mamaya siguro or bukas, mailipat natin sila sa kabilang area dun sa malapit po sa may kanal. At yun talaga yung maganda po talaga mga kabibi para sa mga alagang seho natin. So yun lang muna ngayon mga kabibi, yun lang muna yung ma-update ng duck girl nyo. Sana nga po ay subaybayan nyo po itong paglaki po ng mga alagang seho natin hanggang po sa day 1 at sa pagdating po ng 4 months mga kabibi. Kasi itong mga alagang seho natin, katulad po ng dati, ay pagdating ng 4 months ay naibenta nga po natin, hinahanapan po natin ng buyer. At yun lang muna sa ngayon mga kabibi, yung imamaritis ng duck girl nyo. Yan muna yung mga alagang seho natin at mag-update po ulit tayo.